ay ginawaran siya ng Ani ng Dangal 2012 bilang pagkilala sa mga Pilipinong nag-ani ng karangalan internationally. Si Liza ay pinanganak sa Quezon City at sa murang edad ay nagnais na maging bahagi ng show business. Noong sumapit siya ng 18 taon, sumali siya sa isang beauty contest at nanalo siya bilang mutya ng Pilipinas International. Dito na rin nagsimula ang kanyang pag-arte sa ilang mga pelikula. Taong 2008, nagdesisyon siyang manirahan sa Los Angeles, California upang bumuo ng pamilya. At kahit nandoon ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aartista. Sa katunayan, bago matapos ang nakaraang taon, out of 38 films na nakasali sa isang international competition sa Manhattan ay itinanghal siyang Best Performer para sa indie film na Compound. Nag-aral din siya sa isang culinary school sa LA at napasok sa isang sikat na restaurant na pag-aari ng isang world-renowned chef. Gaano kaya kasarap magluto si Chef Liza? Ating malalaman ngayong umaga. Sabi sa inyo, maganda umaga natin, di ba? Gusto natin pa ng mga tao niluto ni Chef Liza Dino. Good morning! Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Ibang klase. Magandang luto, kaya maganda rin ng luto. Maganda rin luto, maganda rin ng luto. Sana magustuhan. I'm sure, mga salakay gang yan eh. So ano yung kailangan nating ingredients? Parang ang dami na nasa harap ko ngayon. Oh, mukha lang siyang komplikado pero madali lang siya once you just mix it together. Crab cake siya, pero sa Tagalog, ito ay Tortang alimasag. tortang alimasag. Yeah. Pero kung pwede rin alimango ba? Pwedeng alimango, pwedeng alimasag. Actually, pwede rin siyang hipon. Talaga? Oo, marami kayong pwedeng gawin. Okay, so ano, paano natin umpisahan to, Chef? So, imimix lang natin lahat ng ingredients. Siyempre, yung ating crab meat. Kailangan ba tayo mismo magluto niya o pwede na nabibili na lang na buo na yan, di ba? Pwede nang nahimay. Oo. Pero pwede rin na gusto nyo, gamitin nyo galing mismo sa alimango. Oo. So, Sipag niyo kung Yan. i-choose niyo. So, put the crab meat, ayan. Zest. Siyempre, konting garlic. Ito, luya to, na Okay. parang pinikal mo siya. So, pwede mo siyang gamitin. Mabibili mo to sa mga Asian, sa mga supermarket. Okay. Pickled luya. Okay. Pickled ginger. Ito, dahon ng sibuyas, pero ginamit ko yung Stock niya? Yung stock niya. Okay. And then, Onion? sibuyas Tagalog, onions. Love sibuyas. Ayan. And then, syempre, yung mga herbs natin. Cilantro. And then, pepper. Red and green pepper. Red and green. So, ang ginawa ko sa kanya, talagang hiniwa ko siya ng pinong-pino para hindi masyadong makita dun sa pagkain. At saka mas maganda kung sabog-sabog ang kulay niya, di ba? So, Chef, I heard na kay Wolfgang Puck ka nag-work with him sa Oscars ba? Yes. Wow. Actually, nagtatrabaho ko mismo sa restaurant niya. It's called Spago sa Beverly Hills. Wow. So, you're on break lang now? Nagpaalam ako. Nagpaalam. nila alam. Pag nakita ni Wolfgang, what is this doing? Exactly. Kaya hindi pwede mapanood niya to. Bibigay ko sa kanya. Pero ano yung specialty mo talaga? Any particular dish? Well, kasi yung mismong station ko, it's gourmandise, meaning yung first course, appetizers, soup, salads, yung mga hot appetizers yan, lahat sa amin ang gagaling. So, Wow. pretty much kami yung unang-una naglalabas ng food. So, kailangan talaga, mabilis kami. Oo, you have to be kasi kung sira ang pang-upisa ng pagkain ng mga tao, di ba? Sira ang araw nila. So, you worked with him dun sa Oscars. Which Oscars was it? This past one, or the one before that? Last year, 83rd Oscars, yung si Anne Hathaway yung nag-host. Oo. Yung this Wow. year, andito kasi ako, kaya... Oo. Pero I'm sure next year, ayan na naman. Yes, pero kasama ako sa planning. And then, ginagawa rin kasi namin yung Grammys, so I was there during that time. Do you get to see mga artista, si mga Hollywood artists? Hindi, kitchen kami. But at least kailan mo si Wolfgang Puck, diba? That's more than everybody else can say. Ang galing-galing niya. Parang dumadaan-daan lang siya sa harap namin. Ganon. Do this, do that. Yeah, that's good, that's good. Okay, so we've mixed everything. So we mix everything. So, meron na akong ginawa na Ayan na. pre-made na para... So, ito, adjusted na yung mga seasoning nito. Meron ng salt, patis, ganyan. So, ito na, ipo-form na natin siya para maging crab cake. Okay. Or tortang alimasag. Is it better na may ganyan, medyo may lift ng konti? Gusto mo ipa-flatten siya? For presentation purposes, mas maganda na may height. May lift So, siya, yun talaga oo. yung pinaka, pag gumagawa kami ng presentation,
the higher it is, the better. Okay. So, para makita nila yung, yung 3 dimensions. That's true, no? So, yan, may niluluto na tayo kanina pa. Yeah. So, chef nga pala, ano nga sabi nila sa akin yung alimango, alimasag, nakakapayat daw. Is that true? O mataas ang calories, cholesterol niya? It's seafood, so I think It's pretty good. it's pretty good. It's pretty Yeah. good. Okay. Pero syempre, as with everything else, hindi pwede nating isagad-sagad. Dapat medyo moderation as with everything in life. Ayan, So ano ngayon, mo? nilalagyan ko siya ng breadcrumbs or the panko para ito yung para hindi siya dumikit dun sa kawali natin. Okay. So, gano'ng katagal ka nga pa nag-aaral sa Le Cordon? Tama yun? Le Cordon Le Bleu? Cordon Bleu in Hollywood. Ang hirap sabihin pala pag French. Le Cordon Bleu. Salamat. How long did you study there? Actually, it's a certificate program, so mga 1 year. And then I 1 took year. an externship sa Spago. That's my first kitchen. Wow. And then they eventually hired me. Ibang klase experience ito. Parang you've done everything. Yeah, Artista, I'm sure you're a traveler, tapos ngayon chef ka. Ano pang gusto mong gawin? Meron pa ba? Well, Or you really love cooking? I love cooking is something na gusto ko na ginagawa dati pa, pero hindi ko siya nakita na something na pwede kong gawin as a job. Professionally, oo. Kasi syempre, unang-una, mas gusto kong maging artista. Tapos, eventually, naging flamenco dancer ako. Ganun. So, Ang dahil mo nagagawa. Ano ba yan? Hindi ka masyadong busy. Hindi masyado. Hindi naman. Hindi siya masyadong active, no? Hindi naman. Pinakita yung pictures kanina, flamenco po yan. So, Nakaganon siya. ideally, kailangan yung kawali natin, mainit na mainit. Oo. 1 teaspoon lang or 1 tablespoon lang para lang hindi dumikit yung ating mga crab cakes. Of what particular oil? Olive oil? Any It doesn't oil? matter. Canola, peanut oil, vegetable oil, okay Okay. lang. Basta, as long as mas maganda tasteless siya, yung walang lasa. Okay. So, gano'ng katagal yung lulutuin? Because of the height. Papapulahin natin siya, yung magkabilang side. So, like right now, oops, medyo overcook nito. Ayan. So, medyo a little darker, mga golden brown. And then, ililipat natin siya. Kung may oven tayo, pwede, or oven toaster. Talaga? So, okay. Mula sa kawali, lalagay siya sa oven toaster. Tapos, after that, pwede na siyang i-present. Kasi ito na po, kasi sinasabi namin sa Diba, with every food talaga maganda pag maganda ang presentation. It really matters. Especially kung nasa restaurant business ka or if you just want to cook for your loved ones. So, eto na, kiniklaim na ni Kuya Lar ang ginawang Yan. crab cakes ni Lisa. Ang ganda. Yes. Oo. Sabi sa'yo, sa lakay ka, nag-aantay na eh. Tigi isang piraso lang nga sila, no? So, Magkita kayo. Ang ginawa ko dyan, nilagyan ko siya ng tomato mango salsa. So, ang mga ingredients lang yan, mangga, pipino, papaya, cilantro, basil, kung anong herb ang gusto mo, kamatis, tapos you mix it all together and it becomes like this. So in other words, punta kayo sa labas ng bahay niyo. I'm sure marami kayong plans doon. Yan. Kumuha na kayo, tagparin niyo na. Ayan na yung labas niya. Kaya niya. And syempre, yung mga Californian cuisine, normally yan may sauce. So I did an aioli, meaning mayonnaise na merong something, or merong nilalagay. So May akin secret? nilagay ko aioli, mayonnaise, lemon or calamansi. Tapos nilagyan natin ng konting zest. Yung zest is yung balat nung Lemon. kung ano mang Okay. citrus fruit yung gagamitin mo. And then imimix mo lang siya, salt, sugar, adjust the seasonings, and then Doon na. Ayan na. Aioli natin. Ibang klase. Aioli. So para mga Pilipino yung mga nagka-California na mahilig sa sauce. Kasi tayo pati sa kung ano-ano kinakain natin. So maraming salamat, Lisa. Thank you very Thank much. you so much It's a sa pleasure to pag-imbita sa have you akin. here. Grabe, Ayan, kamay ko. actress, dancer, chef. Napapagod ako just reading about it. Grabe, multi-talented. Thank you very much Thank for you coming so here. much. Thank Salamat you. po. Ayan po ang crab cake si Lisa. Ngayon punta tayo kay Rhea. Sarap, Ate Gwen. sarap. Nagustuhan mo ba, Gwen? Oo, sarap naman. Oo, diba? Ito pa ang isang masarap. Gusto nyo ba ng masarap na kakanin this summer? Bukod sa pwede siyang pambaon sa mga outing, pagpunta nyo sa beach, pwede din siyang pang merienda ng buong pamilya. Ano ito? Intriguing. Parang hindi ko pa ito natitikman na. Kaya ito na si Drew to show us paano gagawin ang yummy peachy peachy. Go, Drew! May papadala daw sa atin. Thank you! Actually, natikman mo na nga eh, Gwen, dahil nga ito yung nagpatangkad sa'yo nung bata ka. Oo nga, sikreto ko nga. Huwag mo sabihin. Sekreto mo to, ito yung gamit-gamit ng kamoteng kahoy. Okay, live na live po tayo ngayon dito sa Makati. At ipapakita na namin sa inyo kung paano ginagawa yung malinam na, yung gooey, yung nakakagigil na peachy-peachy. Okay? Okay, simulan po natin. Siyempre, sa
pagtatalop ng kamoteng kahoy. Yung mga kamoteng kahoy nila nagagaling po sa Pangasinan, Laguna, Batangas. Now, yan yung ginagawa nila. Gamit-gamit ang matalim na... Ano tawag dyan? Kutsilyo! Sabi ko sana kahoy. Matalim na kutsilyo. Ayan, tinatanggal, binabalatan ni Kuya ang kamoteng kahoy. Pagkatapos yan, medyo puti-puti na. Nilalagay na lang yan dito. Kailangan nilang hugasan. Follow me, Mr. Cameraman. Kailangan nilang hugasan dahil syempre, root crop ito. Nagagaling yan sa lupa. So, kailangan further, mas nalilinis nila yung natalop na kamoting kahoy. After this, punta na tayo ngayon sa gilingan. Smile, Kuya. Good job. See? He's happy with his job. Yan. Giling, Kuya. Giling. Giling. Yun, yung paggiling. Actually, talaga ginigiling yung kamoting kahoy para maging gento. Yan, para mas maging puro or mas ganyan yung ano. After that, punta naman tayo ngayon sa pagweway. Yan. Gumagamit lang sila sa paggawa ng pichi-pichi. Siyempre, yung kamoting kahoy o tinatawag nating cassava in English. And asukal and water. Yun lang po yung 3 ingredients ng paggawa ng masarap na pichi-pichi. So, winiweigh nila ngayon para may tamang ano. Yan, ratio ng cassava, asukal, pati tubig. Na after that, imimix na nila ngayon ang cassava, asukal, pati tubig. No, syempre, masyado maliit lang ito. Pinapakita lang namin sa inyo. Pero gumagamit talaga sila ng mas malaking panghalo. Kuya, ate, haluin mo yan, baby. Kung gusto mong gumiling, pwede rin. Hindi daw. Mamaya na daw yan. Now, pagkatapos silang gilingin, nalagyan na nila ngayon sa tinatawag nilang steamer. Yan. Pakita natin yung steamer. Yan. Nilalagay nila ngayon sa aluminum tray na bilog. Okay? Tapos nilalagay nila,